Hi guys, welcome back to another vlog. Today's video is a sit-down video because I want to share something with you guys. If I'm not mistaken, it was January of this year when I last filmed this type of video, but today we're making a new one. If you guys have been a long-time follower or subscriber, or if you are a friend who watches my vlogs, you guys know that last November actually, I lost my job, and it was actually November 14 when my former company informed us about the news. Nung araw na yon, it's very sad, it's very tragic, it's very painful kasi hindi ko alam how will I move forward sa buhay dahil nawala yung trabaho ko, yung bread and butter ko. Actually, the past few months, iniisip ko pa rin siya kung bakit siya nangyari, kung bakit inalis sa akin yung trabaho ko, or bakit ako nawalan ng trabaho. Lagi ko yung iniisip, lagi pa rin sumasagi sa isip ko kung bakit. Kasi nga, sobrang masaya ako with my job, with my teammates, with my bosses, with the company that I was working with. Sobrang masaya ako, sobrang grateful ako, kaya hindi ko maintindihan kung bakit nawala sa akin yun. Nung nawalan kami ng mga ka-team ko ng trabaho, isa talaga sa pinagdarasal ko ng mga panahon na yun, lahat kami ay makahanap agad ng kapalit na trabaho. Kasi ako personally, alam ko yung feeling na mawalan ng trabaho ng matagal. Because before, nawalan ako ng work for almost a year. And yung part na yun ng buhay ko naman, kasalanan ko siya kasi ako yung nag-give up, ako yung nag-resign from yung work ko noon. So, wala naman akong dapat sisihin. But itong time na nawalan kasi kami ng trabaho, it wasn't our decision. Hindi namin gusto na mawalan ng trabaho. Kaya talagang pinagdarasal ko na sana lahat kami makahanap agad ng bagong trabaho. And thankfully, yung mga ka-team ko, nakahanap din naman sila agad. Ako, since January of this year, naghahanap na ako ng trabaho. Ang dami kong kumpanya and ang dami kong trabahong ina-applyan. Even nga yung mga trabahong hindi na masyadong aligned with my experiences, ina-applyan ko na for the sake na makahanap lang ako ng trabaho. And hindi naman ako natatakot mag-apply ng mga trabahong hindi ako masyadong experience kasi alam ko na lahat ng mga bagay naman natututunan and kayang aralin. So, ayun, kahit na hindi na siya aligned sa experiences ko, ina-applyan ko. Pero hirap na hirap ako. Sobrang hirap talagang makahanap ng trabaho. And akala ko noon, mga 1 to 3 months lang ako mababakante or mag-iintay na makahanap ng bagong kapalit. Pero hindi sobrang tumagal lang tumagal. Etong point ng life ko na walang trabaho, sobrang hirap for me kasi marami akong mga responsibilities as an adult. So, hindi ko pwedeng mapabayaan yun. Kaya sobrang worried ako and pressured talaga ako na makahanap ng trabaho. Unlike nung time na nawalan ako before ng isang taon, wala naman akong masyadong responsibilidad pa. Ang problema ko lang noon, syempre wala akong personal na pera na kasi nga wala naman akong sweldo. Pero other than that, okay ako. Pero this time na wala akong trabaho, ang dami kong responsibilidad na kailangan kong i-fulfill pero hindi ko nga magawa kasi nga wala akong trabaho, walang pumapasok sa aking pera. And kung kilala nyo ako, alam nyo, ako yung tipo ng tao na mas gusto kong tumutulong kaysa ako yung tinutulungan. Kaya tong sitwasyon ko, sobrang hirap niya for me. Kasi the past few months, I feel like sobrang pabigat ako or wala akong kwenta, wala akong silbi kasi nga hindi ako makatulong sa pamilya ko. And marami akong responsibilities na hindi ko ma-fulfill kasi nga wala akong trabaho. So feeling ko talaga wala akong kwenta, wala akong silbi. Kaya down talaga ako. Actually, nung September, andun ako sa point ng buhay ko na I feel like gusto ko nang mag-give up. Gusto ko nang itigil lang lahat. But I was reminded na habang may buhay, may pag-asa, and I know yung purpose ko sa mundong to hindi pa siya tapos. Kaya kumakapit ako and naniniwala ako na may magandang plano sa akin si Lord. And alam kong may dahilan siya kung bakit nangyari sa akin yung mga nangyari sa akin. Alam ko na in time, maiintindihan ko, magigets ko kung bakit ko kailangan pagdaanan ang lahat ng to. Kung pwede ko lang ikwento lahat, ikikwento ko. Pero may mga bagay na hindi ko kasi pwede i-share na sa social media. Speaking of social media, ang daming tao feeling nila I'm okay, I'm good, na kahit walang trabaho, masaya ako. Even my close friends, akala nila okay ako, not until nagsabi na ako sa kanila. To be honest, life has been so tough. And hindi ko din naman kayo masisisi kung iisipin yung okay lang ako kasi yun lang naman yung nakikita nyo sa social media. And most of the time, I really don't post my problems sa social media because I wanted to keep my social media happy or positive, or gusto ko makita nyo lang yung mga magandang parts ng buhay ko. But in reality, marami akong bagay na mga pinagdadaanan talaga. I feel like itong season na to was really my rock bottom. And during this season of my life, dito ko din nakilala yung mga taong alam kong nandiyan para sa akin kahit na wala ako, kahit na wala akong mai-offer sa kanila. Dito ko nakilala yung mga tao na
sobrang bubuti ng puso, sobrang generous na mga tao. Dito ko nakilala yung mga taong alam kong isi-stay ko sa buhay ko, hindi ko i-let go at hindi ko kayang i-let go. Kung nanonood man kayo, sobrang grateful ako sa lahat ng mga taong hindi ako iniwan, hindi ako binitawan sa season ng buhay ko na to. And mas lalo akong minahal, mas lalo akong binigyan ng importansya sa ganitong klase ng panahon. Maraming salamat sa inyo. So fast forward with the news, November 14 of this year. So again, kanina sinabi ko sa inyo, November 14 of 2023, na-inform kami na mawawalan ako ng trabaho. But this year, November 14, same exact day but different year, I received a news that I finally got a job. And itong trabahong to, ito talaga yung trabahong pinagdadasal ko. Ito yung trabahong hinihiling ko sa Diyos. Kasi halos lahat ng hiniling ko sa Diyos, binigay niya sa akin. Ang amazing, and up to this moment, sobrang in awe pa rin ako sa nangyari. Kasi November 14 of last year, may kinuha sa akin na sobrang importante sa buhay ko, which is my job. But this year, exact same day, may pinalit si Lord. Pinalitan niya yung trabahong nawala sa akin ng trabaho na mas better and mas okay para sa akin, mas deserve ko. Sobrang galing lang. As in like, sobrang amazed talaga ako na parehang araw, di ba? Parehang araw. What are the odds, di ba? Na parehang araw makakakuha ko ng job offer from a company na isa sa mga nilulook forward ko na makuha ko and nakuha ko. Sobrang amazing lang talaga ng Diyos, no? Talagang ibibigay niya talaga sa iyo yung deserve mo. Hindi ka talaga niya i-allow na mag-settle lang sa isang bagay na, alam mo yun, na panandalian lang or hindi naman talaga yun yung deserve mo or hindi yun yung nararapat sa iyo. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kailangan kong mag-antay ng sobrang tagal para magkaroon ng trabaho. Kasi the past few months, sobrang dami ng tanong sa isip at puso ko. Bakit kaya hindi ina-allow ni God na magkatrabaho ako? Bakit hindi pa niya binibigay sa akin yung hinihiling ko? Sa dami ng in-applyan ko, actually may isa pa akong in-applyan na may, alam nyo, isa yun sa parang heartbreaking for me kasi hindi ko nakuha. Ano pa siya, may pakotse pa yung ina-applyan ko na yun. As in, natapos ko lahat ng stages. But then again, hindi napunta sa akin. So, napapatanong ako, bakit hindi binigay sa akin? Akala ko yun na eh, pero hindi pa rin pala. But nung November 14 nga, nung na-receive ko yung news na may offer na sa akin, naintindihan ko na kung bakit niya ako pinag-antay ng matagal kasi gusto niya makuha ko yung deserve ko, makuha ko yung opportunity na bagay sa akin, yung para sa akin talaga. Na-remind din ako na yung buhay, alam mo yun, it can be messy at times, but it will always work out in the end. And yun yung laging tinatatak ko sa isip at puso ko ngayon na maaaring messy man yung path mo ngayon, hindi naman yan forever. Face lang yan. Sa dulo, it will always work out. And as long as alam mong nandiyan yung Diyos sa tabi mo, lahat talaga masasurpass mo or lahat ng waves, ng problems, masasurpass mo talaga. Kaya sobrang grateful ako kay Lord. And makwento ko lang din, during the time na ina-applyan ko tong trabaho na to, I really felt like God is with me. Alam niyo yung ganong feeling na feeling mo sinasamahan ka niya sa bawat part ng application process mo. Ganun yung feeling ko kasi I felt this dun sa last job ko kung saan ako natanggal. Nung nag-a-apply din ako during that time, na-feel ko na andyan yung Diyos, kasama ko siya, na nag-a-apply and talagang sinasama niya ako hanggang sa makuha ko yung trabaho. Ganun yung feeling ko noon and ganun din yung na-feel ko during the time na nag-a-apply ako for this job na nakuha ko. Talagang naramdaman ko na andyan si Lord, kasama ko siya. And hindi ko yun na-feel dun sa mga iba kong in-applyan this year. Hindi ganito yung pakiramdam ko. Pero itong trabaho na to, naramdaman ko na ito talaga yung para sa akin and ito talaga yung nilalaan ng Diyos para sa akin. So kung kagaya kita na hirap din makahanap ng trabaho and hindi mo naiintindihan kung bakit ang ilap ng trabaho para sa'yo, ipagdasal mo lang yan. I-surrender mo kay Lord lahat-lahat. Dahil si Lord kaya niyang gawin lahat para sa'yo. Alam ko minsan nahihirapan tayong kumapit doon sa hope na makakakuha rin tayo eventually. But trust me, lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng problemang iniisip mo, lahat ng pangangailangan mo, sa Kanya lang, ilapit mo lang sa Kanya and hindi ka niya pababayaan, ibibigay niya. Kung ano yung talagang deserve mo and yung desire ng heart mo, ibibigay niya sa'yo yun ng buong buo. Grabe talaga. I'm really amazed with what happened
sobrang grateful and thankful ako kay Lord for this opportunity. And ngayon, pinagpipray ko na samahan niya ako sa trabahong to, tulungan niya ako na maging magaling sa trabahong ito, mabigay yung best ko sa trabahong ito, and most especially, mapangalagaan itong trabaho na to. Kasi isa sa mga na-realize ko na kahit pala regular ka na sa trabaho or regular na yung trabaho mo, darating at darating din yung point na pwede siyang mawala. And feeling ko, nung nasa akin pa yung trabaho ko, yung last na trabaho ko, I feel like na-take for granted ko siya kasi feeling ko lagi lang siyang nandiyan. So, hindi ko naisip yung ganitong klase ng sitwasyon na pwede pala siyang mawala sa akin. So, hindi ako handa na mawala ng trabaho. Kaya feeling ko na-take for granted ko siya. May mga desisyon ako na nagawa ko na dapat hindi ko ginawa. May mga bagay na inuna ko na dapat hindi ko inuna. And nakalimutan ko na meron pala akong future na inaalagaan, meron akong future na nilulook forward and binubuo. Na blind ako with the fact na may trabaho naman ako and nag-focus ako sa mga bagay na hindi ko dapat focus. Aminado ako doon and yun yung na-realize ko. And feeling ko, itong season ng buhay ko, tinuturuan ako ng Diyos na maging mabuti when it comes to decision making. And feeling ko, hinahanda ako ng Diyos para sa opportunity na to na binigay niya sa akin. Kasi kung binigyan niya ako ng trabaho earlier than November 14, I feel like mawawala din sa akin yun agad. Like, hindi ko siya mapapangalagaan as much as kaya kong pangalagaan itong opportunity na binigay niya sa akin. Kasi now, well aware ako of all the things na mali or all the decisions na ginawa ko noon na hindi naaayon sa kagustuhan niya. Yun yung gusto kong i-share sa inyo, guys. And I hope na happy kayo for me. And if you have questions about my new job, just let me know down in the comment section. I-discuss natin yan sa mga future vlogs ko. I'm just so happy and grateful talaga na finally, after a year, may trabaho na ulit tayo and makakapagsimula na tayo ulit. Marami pa akong mga problema na hindi nasusolusyonan, pero I know I'm one step ahead, and dahil yun kay Lord. Before I end this vlog, I want to share with you one of my favorite Bible verses. It's Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen.